Magandang magandang hapon sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hapong ito, share lang ko lang po sa inyo kung paano kami mag-install ng tie wire para sa ating kamatis. So ang taas nito mga ka-farmers nasa mga simula dyan, no? Sa nasa mga 6 feet siguro ang taas. So nakapatong lang siya sa mataas to mga ka-farmers. 5.5 to 6. So ganyan lang, iikot lang mga ka-farmers. Yan, ganyan lang oh. So ganyan lang ang pag-install, no, ng tie wire para doon itatali ang mga atlas pot twine. Itali isa sa dahon ng ating mga kamatis and then sa tie wire. Tapos mga ka-farmers, sa bandang dulo may nakalagay pong mga paltak. So ito na po ang ating mga kamatis na ating itaying mga ka-farmers. Bagsak po sila sa lakas ng hangin. So maganda na po ang recovery nila. Tapos yung mga ipot na nilagay namin sa puno natangay sa tubig sa lakas ng ulan. Kasi sobrang lakas ang ulan din mga ka-farmers, 2 araw magkasunod. Yung isa nagumpisa 1:30 natapos mag alas 6 ng hapon. Kahit yung ipot na nilagay natin sa ating talong, no, siguro naglagay kami ng mga 220. Ang natira lang siguro sa mga 220 natira siguro mga 120. Yung mga 100 kasako parang natangay sa agos ng tubig. So nilagyan natin to ng mga ka-farmers, no, para control kung halimbawa ay madapa hindi siya matuloy dahil may wala man din nagisalay bunog yung kamatis yung bundak yung butata tanawagan na hinaya butata. So yun ang mga ka-farmers. So pwede ang pagitan nito sa paglagay ng balagbag kahit 3 yan. Ito halimbawa ito meron, so bilang kang 1, 2, 3, pang-4 meron na naman. So yung 3 wala. Ganyan lang mga ka-farmers. And then kung tatanungin niyo ako bakit ang poste natin ay malalaki, dahil po ito yung pagkatapos sa ating kamatis ay papalitan natin to ng palaya. So maganda ito tingnan mga ka-farmers kasi yung mga namatay nating kamatis ay pinapahuli pa na po natin. Diri ka kilira butata patunga. Diri. Kaya nagbundak nimo looy kay tong kuno kamatis. So yun lang ang mai-share ko at may bahagi sa inyo. So nasa mga 1 hektarya to ang ating kamatisan mga ka-farmers, no. May itumulang 1 hektarya kapain. Hanggang doon. So magkatabi lang ang tanim natin na mga kamatis at saka ang tanim natin ng mga sili or bell. So napahuli pa na natin itong mga ka-farmers, kaso lang nadapa. Ayan ang ating sili. So ito ang paltak. So yan mga ka-farmers So ang ginagamit natin mga ka-farmers ay number 14. So ganyan lang mag-install ng tie wire. So yung paltak namin mga ka-farmers, ginagamitan namin to ng art auger kasi hirap kami nang magbaon sa ganyang kalaki. So nasa mga 2 dampal kalahati lang or 2 roller ang lalim. So ito lang ating bill.
maganda na mga ka-farmers. Nakakatawa na siyang tingnan. Ayan. So yung maliit mga ka-farmers, ito po ay ulit tulad dyan. Hulip yan natin. So mag-spray tayo ulit din ng binibia kasi may napansin tayong kulot mga ka-farmers. Yan. Tapos dun banda, yung mga malipiliit ang dahon, yun po ang tanom natin ng sili sa likod ng mga buli. At ito ang ating bell. Tapos ampalaya. And then sa likod ng ampalaya, talong. So ang talong natin mga ka-farmers, may na-stress siguro no, mga 2,000 kapuno. And then ang ating ampalaya, bugbog lang siya, stress din ng konti. So okay pa din mga ka-farmers. So ang lawak ng ating taniman ng talong, mahigit kumulang 2 hektarya, ganun din sa ampalaya. So ito ang tagahugot sa tie wire para ma-align. So ganyan lang. So 4 sila. So ang ating tie wire na in-install natin sa ano po, sa Kamatis number 14. So ang brand po niya galvanize. Maganda po ang galvanize mga ka-farmers kasi hindi po siya kalawagin, no. So ito ang ating galvanize, oh. Ang isang rolyo 36 kilos, nagkakahalaga lang po ng 2,000 ay tata. Yan. So may para parating ng mga malakas ng ulan. So uwi tayo. So yun po mga ka-farmers ang ating bell pepper. So maganda na kasi malaki na ang puno nila. Ganun naman po sa ating sili. Unti-unti na po silang lumaki mga ka-farmers. So hanggang din lang ang ating bell. Dito naman banda, ito ang ating siling sigang. So maliit ang kanilang dahon. Ganyan. So yan po ang ating siling sigang. And then ang ating bell. So magkatabi lang sila sa ating siling sigang. Okay, so yun na siguro ang ma-share at may bahagi ko sa inyo sa hapong ito. So bago tayo magtapos, may vlog shout out sa lahat nating mga subscriber, viewers, at commentator. So sa inyong lahat, maraming salamat po. Bye bye and God bless.